Kahapon mga kababayan, namigay tayo ng tulong doon sa family ng namatay sa naanod po ng baha. Yung isang misis hindi pa nakukuha ngayon. Si Alma Abiliano, doon yun nangyari sa Barangay Bunga. Paanan po siya ng bulkan ngayon. So ngayon naman, nagre-ready kami para sa relief operation. Pa 3rd District of Albay po kami ngayon. Kasi yun ang nalubog po sa malalim na baha. Although dito sa Legazpi City, nalubog din kami pero hindi masyado seryoso. Doon sa 3rd District from Ginubatan, Ligaw, Uwas, Pulangi, Libon, Hubilyar, yan po yung mga nalubog masyado. So, pipili kami, mga kababayan ng lugar kung saan mamimigay po kami ng cash donation. Hindi na kami nakapamili ni Mrs. kasi biglaan po to. Saka po, marami na namimigay po ng mga food packs, sardinas, mga pansit, mga dilata po, bigas, tubig. Pero hindi man lang yun po yung hindi man lang yun yung pangangailangan ng ating mga evacuees. Kaya kami po ni Mrs. and the Colossal Fitness Gym family, pinipili namin, mas preferred namin na mamigay po ng cash. Kasi para may mabili po tulad ng mga pangangailangan ng bata, diaper, sabon, alcohol, medicine siguro, gatas ng bata. So mabibili po nila mga kababayan. At saka sa amin naman, mas okay sa amin kasi konti lang naman kami. Kami lang naman ni Mrs. ang kasama. At saka yung anak kong architect, manager ng Colossal Fitness Gym. Para hindi bulky, mabilis lang yung paggalaw mga kababayan. So yun ang gagawin namin ngayon. Nasa preparation kami ngayon. Almusal muna. Ito yung aming almusal. Scrambled egg mga kababayan yung ulam namin. Tamang-tama ito sa bagyo. Pag bagyo, ganito talaga po ang masarap na ulam. Tapos sinangag. Konting sinangag po. Ito ang paborito namin. Paborito ng lahat pag panahon ng calamity, sardinas. Diba? Napakasarap ng ulam namin ngayon mga kababayan. At karamihan dito sa amin, sa Bicol, sa Albay, sardinas yung ulam. Pauso po, pag panahon ng calamity, panahon ng bagyo, mas popular ang ulam na sardinas. Siyempre, kape. O, di ba? May banana naman po kami, saba. At saka ito, prinsesa. Yung tinapay na natira po, dalawang piraso na lang po. So yan po, mga kababayan, yung aming gagawin ngayon. And sabi ko nga kahapon, yung mga gusto siguro na tumulong din, kung gusto lang po ninyo, kung feel lang po, kasi yung pagtulong naman po, kusa naman lang po ang pagtulong. At itong itutulong namin, ito yung cash na natira doon sa previous na mga donations na binigay po ninyo, lalo mga OFW po. Yung late na kasi nagpadala, natapos na yung aming relief operations. Matagal na, 2 years ago. Yung bagyong Rolly pa, matagal na, 3 years ago yata. During the pandemic, pumunta kaming Ginubatan noon at namigay kami. Yung naipon namin noon na donations kasi, umabot sa 750,000. So may natira mga kababayan na donations. Ginawa namin kasi late na siya, tapos na yung relief operations namin. May mga dumarating pang cash donations po galing sa mga OFWs from different countries all throughout the world. So ang ginawa namin po, we decided na gawin na lang siyang reserve fund mga kababayan sa panahon ng mga ganito na calamities. So we still have 109 yung natira, mga kababayan. 109,000 pa yung dumating sa amin. Tapos ng yung relief operation, may mga dumating pang pera. So, hindi na namin po ginamit sa relief during that time at ginawa naming reserve fund. So that anytime na may mangyaring ganito,
then we have may ready fund kami na pwedeng gamitin. Ito din yung ginagamit namin sa mga feeding. Yung feeding po sa yung ginawa namin last year yata yon. Hindi ko na matandaan. Nagpa-feeding kami sa isang barangay. Yun ang ginamit namin. Pinakain namin ng mga yung mga bata. 100 kids, mga kababayan, pina-Jollibee namin. Pasko yun eh. Hindi pala Pasko yun, kundi yung eruption. May eruption dito, di ba? Mayon volcano eruption. Yung nag-alboroto yung vulkan, hindi pala yung Pasko. Ayun. So, namigay kami ng pagkain. Pinakain namin yung mga bata dito po sa Barangay Matanag ng Legazpi City. So, this time, 3rd District yung target namin po. And we will update you, mga kababayan. Kaya, yung mga gusto na magbigay, yung gusto lang po kasi ang daming mga bashers. Yung mga DDS po, sinisiraan tayong sinisiraan. Anyway, hindi man po ako nadadala sa mga bashings kasi sabi ko nga po, kilala ko yung sarili ko at kilala ako ng mga tao dito sa Bicol at yung mga supporters ko, naniniwala sila sa akin na yung lahat na mga tulong nila ay nakakarating. Documented siya po lahat. Kaya nga yung aming donation na pinamimigay po, laging may footage siya. Binibidyo namin at pinipicturan. At kung magkano yung amount, halimbawa kahapon, namigay kami 5,000 po, binibilangan namin mismo. Si Mrs. mismo ang may hawak, binibilangan niya ng pera kung magkano para alam po ninyo kung magkano yung binibigay namin. At binabawas namin doon sa aming reserve fund. That is for transparency. Kasi sino pang magtitiwala sa atin na mga donors kung wala tayong proper reporting in accounting ng mga pera na pinapadala po ninyo. Na alam naman po namin na pinaghirapan ninyo. Di ba? So, ganun po kami. And this practice, ginagawa ko ito for the last 40 years. Nasa mainstream pa po ako, mainstream media. I was handling programs na ang titulo po, Lingkod Bayan. Pumalit kasi po ako doon sa programa ng dating vice gobernador dito, na taga-media rin. And before pa nga noon, mga kababayan, nung nasa ibang radyo ako, ganun din yung aking ginagawa. Pati sa mga collections ng mga cash donations, in-kind donations, ako mismo ang gumagawa. Ako nangungulikta, ako naglilista, at ako ang nagdi-deliver doon mismo sa dapat naghatid. Tulad ng ginawa namin ni Mrs. kahapon. Kami talagang dalawa magka-partner nito sa mga relief operations. Ito po yung ginawa namin kahapon, no? Dito po kami para maghatid ng tulong. Salamat lang kay Kagawad Minya kasi sinamahan kami rito. So, ano nangyari po? Ang nangyari po si Mama po papunta po Mabinit. Para makipista? Opo. Pista pala doon? Paanong oras yun, umalis? Mga ma-11 na po. 11. Tapos, may mga kasama? Wala naman, mag-isa lang po siya. Mag-isa lang siya. Then, mga anong oras nangyari? Paano mo nalaman? Yung tito ko pumunta dito. Pumunta? Yun na yung balita? Opo. So ngayon, hindi pa nakukuha yung mama mo? Hindi pa. So, anong iniisip ninyo ngayon? Siguro may posibleng wala na siya o may posible man pong baka may nakakuha. Ewan po, siguro kasi wala pa akong bangkay talagang. Wala pang nakikitang nare-retrieve na bangkay? Maski po, dami po lang. Dami wala. So in case po, tanggap na ninyo? Opo. Kasi lahat naman tayo po, may galing na. Yung kapatid mong isa, bunso, mga ilang edad na? 18 po. 18. So kayo, may asawa na rin. Hindi So, pa naman po siguro sa asawa. Ay, hindi pa kasal. So anyway,
Hindi ko napatagalin kasi ang sadya lang naman namin dito, magbigay ng konting assistance po sa inyo, financial assistance. Pasensya na, pupunta sana kami ni Mrs. sa para bumili ng mabibit-bit man lang. Kaya lang, baka sabi ko, gabihin ka. Dumiritso na lang kami para magbigay ng assistance. Ito po. Magkano yan, Mami? 5,000. Pasensyaan mo na yan, konting assistance namin para magamit po ninyo. Ayan po. Para po sa itulong ko naman. Okay. Manalangin ka lang po. Baka walang imposible sa milagro, di ba? Baka... So yan po, mga kababayan, yung ginawa naming relief operation, pagatid ng donation, tulong doon sa family, yung anak ng naanod na babae. Diyan siya po naanod. So anyway, punta Spillway. natin po yung kagawad, yung family. Diyan siya naanod po. Diyan po. Yun. Itong inukay na yan ng bako para hanapin yung victim. Malalim siya po. Parang ang may... Baka natabunan na ng mga natabunan na ng mga bato. May naamoy kaming mabaho. So we just hope na okay po. Okay pa yung, pero parang yung pag-asa po lumiit na. Kasi 3 days na po yung lumipas. Baka patay na yon. Ngayon, ibigay ko naman sa inyo yung mga previous naming relief operations, yung bagyong Ruli. Ito po siya, mga kababayan. I-play ko po para makita ninyo kung paano kami nagre-relief. Yan o. 100,000 yung binigay namin dyan o. 100,000 cash. In 20 minutes, Ginubatan Albay. 100. Yan o. May tinapay, may pera. Sa aming mga donors all throughout the world na nag-share sa kanilang mga blessings. Yan po. I-pass forward ko. Yan o. Si Mrs. yung namimigay mismo. Walang bibiling alak, ha? Sa Ginubatan Albay siya, mga kababayan. Ayan o, 3 years ago. Ito naman sa Cagsawa Ruins, mga kababayan o. 106,000 cash pinamigay natin sa mga residente. Ayan o. Mga kababayan, Ganyan yung ginagawa namin. municipal building, ang umarap po yan, lahat. 3 years ago din yata ito. So, kakaya naman, hindi ko kayo balikan. Sabi nga sa kasabihan, at Ayan o. kunting tulong, Diyan mga tulong namin, pinamili namin o. 6 po siya. 2 sasakyan namin yung dinala. Hindi ka doon kasama, kasi ka na po. Ito yung Madali, pag naubos yung pera, Yan, naubos yung relief. Ibig sabihin nun. kahit may sakit ako niyan, mga kababayan. May sakit ako niyan, pero kinaya natin yung distribution. Yan si Mrs. o. Doon ang exit para Ito, 122,000 cash. Binalikan namin, mga kababayan. Kasi napakarami. Yan o. Yan po. ilang taon ba nagtitira yan? Kaklase ko yan eh. Hindi ko na nga kilala. Yan yung nagpipila. Mga kababayan. Yan dala namin. Wala, 122 na. So, makikita ninyo. Walang bad news yun. Ayan, yung namimigay na po. I-fast forward natin. Yan o. 122,000 cash. Pinamigay namin. Ito yung sa simbahan, mga kababayan. Magkano ba yung pinamigay namin dito? Yan o. Sa kuha naman ito, At sana yung ibang mga relief organization, mapuntahan din kayo. sa Tiwi Albay, 1st District. Inikot namin buong probinsya. Wag na. Dahil Ayan hindi ba? niya kilala. Ito naman po yung 200 kids na maagang pa-Jollibee namin. Ano? At may pera pa.
para sa mga bata. Tigsi 50. So yun po ang ginagawa namin mga kababayan. Yung natira, galing doon, ginawa naming reserve fund. Ito naman yung ibibigay natin doon sa 3rd District, dito sa Bagyong si Christine. So ganun kami mga kababayan. Pag may natira, reserve fund siya. Para pag may calamity, immediately may magagamit po tayo. Ayan lang po muna mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.